course. Nicklas! Yes. Yay! Kompleto! Kasama natin ang ating resident urologist. Urologist. Yes. Doc Joseph Lim Lee. Yung Cheeky doctor. The cheeky doctor. Ang ating pag-uusapan ay, dito ka Kong, Sige. urinary incontinence. Yes. Oh, sige, Ano explain yun? mo sa amin yan. Ano yun? Yun. Ayun. Hindi Miss- makawiwi. Tama ba? Hindi. Hindi makontrol Hindi pala. makontrol. Hindi Kasi makontrol usually pag sinasabi wiwi. natin, oo, minsan kasi inaano ng mga pasyente, Dok, bakit ganun? Parang hindi naman ako nagpipigil. Hindi siya nagpipigil, Oo. ha? Pero parang may lumalabas. Or there- hindi naman siya uminom ng liquid at that Oo, time. at may Bakit? lumalabas. Oo. Okay. So, yun ang sinasabi natin, Angela, na incontinence. When you talk about incontinence, is yung puwersa na binibigay ng sphincter natin. Kasi yung pantog natin, di ba? Yung pantog, yung urinary bladder. Tapos doon sa baba, yung daanan ng tubo. Meron kasi doon parang mga sphincter. No? Yun ang parang pinakakwelyo. Parang sa tubo, parang rubber natin, rubber stopper. So they have to be coordinated. Pag hindi sila coordinated, bubukas yun, lalabas ang ihi. Remember, ang pantog kasi, meron tayong retention level of urine. Ibig sabihin, may naiiwan tayo na normal na ihi. Hindi ibig sabihin, umihi tayo, lahat lalabas na yun. Yeah, alam mo na. Yun. Pero teka lang, may tanong muna tayo kay para Sir. Yes. Tapusin natin muna yung tanong na, paano mo malalaman na meron kang incontinence? Ilang beses ba dapat umihi ang isang tao sa isang araw? Depende ba kasi sa intake iniinom? mo. Yeah, depende yan sa intake ng urine, ng tubig mo, ng liquid mo. Then after, then dun ilalabas. Kasi there are certain amounts kasi na rene-retain ng katawan. Remember, you need 70 to 80% of water in order to sustain lahat ng cells natin. Especially, yung sa excretory system natin o yung kidneys natin. Yes? Yeah, may tanong si... Yes, student. Ba't nasisira yung sphincter? Yung sinasabi mo, di ba, yung parang stopper niya? Yes, So, very good. anong mga causes Okay. nun? Now, one Mga kasi, valedictorian. una-una, punta muna tayo sa physiologic. Pag sinabing physiologic, normal yun, normal occurrence because we have incontinence na sinasabi natin, physiologic. Ibig sabihin, like, natatawa ka, tawang-tawa ka, bisan parang naiihi ka. That is... Tininang. Oh, yung tininang. Ano ba yan? Parang minsan, napi-feel mo, naiihi ka. Sobrang no? tawa. That is what you call stress incontinence. Oo. Di ba? Pag merong, di ba may iba, mga for guys, minsan may meeting, may i-represent, sasabihin, uy, para akong naiihi. Yun yun. Pero mamaya kung iihi siya. So bubukas kasi ngayon ng sphincter mo eh. Yung natitirang ihi na allowable sa pantog, lalabas yun. Yun ang sinasabi parang drip. Okay? Normal yun. You have stress incontinence. That is physiologic. Pag naging pathologic, tinatanong mo Rina, you can have overflow incontinence. Ibig sabihin ng overflow, from the word, pumuno na. Parang yung pantog mo, may certain capacity. Ngayon, meron kang marami. Umoverflow na. Buti pag pera yan. Pero hindi, ihi lalo. So, yung mga overflow na yung lalabas yan. So, this occurs, mga overflow incontinence, yung mga multiparous, yung maraming anak. Naglalax na yung sphincter nila, lumuluwag na. Okay? Trauma. You can have trauma. Patients who have diabetes, you can have lax of the sphincter. Ano pala, And other diseases na na control natin, no? So yung pag nag-lax na yung sphincter natin or yung capacity natin exceed yung normal, pwede tayong mag-overflow incontinence. So, not necessarily na matanda ka na meron ka ng urinary You can have it incontinence. at a young age, no? Pero most often than not, sa 40 years old and above. Pag females kasi yun ang occurrence eh. Lalo na kasi yung mga rene-refer ng ating kabilang specialty, yung OB, yung mga overflow, madalas sa female, overflow incontinence. Or kasama nun yung mga cystocele, yung lumalabas yung nagpo-prolapse yung uterus. Magkakaroon ka pa rin ng incontinence. Basta remember natin, Angela, when you have incontinence, there is a poor coordination of the sphincter or yung pressure ng pantog mo tsaka pressure ng tubong dadaanan. Hindi sila
nagko-coordinate, hindi siya Operahan ba yan? O yun. O, Paano para yung kunwari, treatment hindi mo na and maulit. management? Very good. Ganon. Yung management natin ginagawa, marami na kasing variety no? We can have a sling surgical management or ibig sabihin, ililift mo ngayon yung muscle kasi kung ito yung pantog mo, no? Andito yung sphincter mo. Ililift mo yung muscle para ma-strengthen yung sphincter. Remember, your sphincters are smooth muscles Yes, also. oo. So, ililift mo yan para may control. So that is a open type of surgery. Now, what they do now, there's a variety of what they do. They inject collagen. They even inject Botox. Really? Kasi I can imagine yung Muscle doon. chemical logic. So, ini-inject nila Botox into the To firm it up. To firm it up. Yeah. Pero with, To firm it Parang, up. for to how firm it long up. lang yun kung collagen Temporary. or Botox yun? Temporary. oo. Di Remember, pwedeng mag-exercise? yung Kegels Wala na bang pwede yun, or something to pwede strengthen the muscles? Pwede yun, Ninang, kasi yun ang Kegel. di ba? You can strengthen it, but pag yung maximum problem na ng sphincter mo, like talagang very, very lax na siya, ibig sabihin, masyado na siyang maluwag, you have to do certain management on that. Yung oo. surgery Pero, na talaga. yung exercise can do help. Sa can mga help cases mo, Doc, incontinence. ilang beses ba dapat, bawa, meron bang incident na nauulit pag after operation? Oo. And May then ano. how many times can you have it operated kung nauulit? Hindi, kasi usually kasi pag major operations kasi, pag sinabi mo sa pasyente, paano na gagamutin yan ulit? Doc, ayaw ko na ma-opera. So, we have medications to prevent another reoperation, no? Yung medications to control the sphincter and the relaxation of yung sphincter na sinasabi natin to prevent incontinence. So, yung mga na-operahan na, usually they go for a medical. Ano naman ang gagawin mo para hindi ka na talaga magkaroon ng urinary incontinence? At sa very first time pa lang, wag na. Kaya mag-prevent. lagi natin sinasabi sa ating mga pasyente, no, kahit na bata, huwag magpipigil ng ihi. No, I always say in my lectures, lalo na ini-example ko ang sa mga estudyante, lalo na pag mga females kayo, no? Minsan nga sabi ko, kaya nyo bang mag-retain ng ihi from NLEX to Baguio? Oh my gosh! Joke lang yun. Hindi kasi for guys, kasi di ba kung for guys, kung mabilis pag naihi kami, parang, stop yung Stop kotse. muna, or ihi kung may sa bote, gasoline. May bote talaga. Di ba? Di ba, wala ka ng Females source, kasi, mahirap because of conditions on how they... So, kaya minsan, the incontinence happens Sa on women. Sa women. females. So yun ang big no-no. Wag na wag magpipigil ng Pipigil kasi wiwi. you Yung What emotions natin, di ba, naapektuhan din. Kasi sabi mo dun sa stress. Kasi natatawa ako kasi may naalala ako. Ikaw yun? Sa klase, merong terror na professor. Tapos, may classmate na. Itago na lang natin siya sa pangalang R. Hindi ako. Meron kasi isang terror na professor, tapos merong isang sa loto, no? Hindi naman ako nag-law, pero mga kwento ng mga lawyers. So, mayroon silang isang terror na professor, tapos nagtatanong. Tapos yung isa nilang classmate, hindi na nakasagot. naihi. Nagwiwi na lang siya. So, kaya natatawa ako. So, parang, ang gusto kong tanungin, may relationship talaga siya sa stress at saka sa emotion. Yes. So kahit wala siyang sira, Yes. I mean, hindi siya gastado, pero pwede kang biglaan na mapawiwi pagka meron Nagigigil kang ka. pressure. Pwede Tama yung ba kasi, yun? Ninang, kasi yung sinasabi natin yung control ng sphincter has something to do with neurological signals, no? So from your brain, it will go to your pudendal and sacral plexuses that will trigger the relaxation. Pag nag-relax yan, on an abnormal phase, no, state, iihi ka. Kaya minsan kahit na bata, pagalitan mo yung matindi, O kaya bang iihi yun. natatakot? Di ba Natatakot, iihi yun. Diba? Parang feeling mo wala lang, bigla siyang iihi. Pero hindi ka na nakapag-isip nun, di ba? Parang dumiretso na lang doon. Ay, hindi. Hindi na. Nag-ano yun. Nag-signal Mabilis na yung brain mo, hindi mo Nag-signal lang yung brain na- that he has to release. na-catch. Pero hindi pa siya dapat mag-release. So, So, magkakaroon ka ng stress. It's a form of release. Yeah. Kailangan mo sabihin sa Yeah. mind mo na
Di ba, huwag ka muna lumabas. Oo, kaya nga yun. Saya ka na. Mamaya ka na. Okay, maraming salamat. So number 1, wag magpipigil ng wiwi, wag magpipigil. Para hindi tayo magkaroon ng urinary incontinence. Maraming salamat ulit. Doc Joseph Limli. Yes. Kompleto yan, ang ating resident urologist dito sa Good Morning Kuya.